yung mga nagkokotse. Oh. Hindi lang yan, pati yung mga truck, dapat maganda at maayos ang ating mga tulay. Oho. Kaya nga, di ba, kahapon, in-inspection mismo ng Pangulo ang bumagsak na tulay dyan sa Isabela. Kabagan Bridge sa Isabela. Pero alam mo ba, Oh. na may rekomendasyon ngayon, ang Malacanang, parang hindi magandang yan lang ang inspeksyonin natin. Ganun ba? Maganda siguro, inspeksyonin na rin ng Pangulo lahat ng tulay na ginawa sa panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun. Ang ganda. So specific, may target. Oo. May target. Lahat ng mga tulay na itinayo sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, inspeksyonin yan. Ba? Ang ganda nga ng panukala nito, no ha? Puntahan yan ng Pangulo. Hindi nun mismo Pangulo, ha? Ang sabi niya, asan ba yun, ha? Ang sabi po ng Palas, press officer. Press officer, Oh. siguro pakinggan na lang natin. Meron siya maganda ako. Sa unang pagtingin maganda. Pero pakalimi-limi nga po ng ating mga kababayan. Yusek Claire Castro. Ma'am, ano po rekomendasyon ninyo sa mga tulay sa Pilipinas? Okay? Sabi pa nilang Duterte legacy ito. Hindi lamang po dun, hihinto. Kung may liability rin po, ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan. Kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times, aalamin po ito ng Pangulo. Aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Yun. Ayun. Oho. Lahat ng tulay, lalong-lalo na sa panahon ng Pangulong Duterte. Ibig sabihin, priority. Oho. Ba, may inspection na ng tulay. Oo. Sa kailan ba tinayo ito? Panahon to ni Emilio Aguinaldo. Hindi muna yan. Ito, kailan? Panahon ito ni Manuel Quezon. Hindi pa yan. May lalong-lalo na eh. Ang priority natin, yung Duterte Bridge. Oho. Alam mo, pwede namang hindi na sana sinabi ni Secretary May Yusek Claire Castro, no? May lalong-lalo na. Oo, laging may haplig ng Parang konti. may punching. No? May anong tawag? May jab. Sa amin sa salitang Cantonese, ba't kasi sinasaklit mo pa May eh? saklit pa. Oo, Pwede mo nang sabing lahat ng tulay. Oo, ang gagawin nung natin ngayon na general na dahil sa nangyaring ito, Oo. ano ha? Imbestigahan na natin. Tingnan natin lahat ng Oo. tulay. Oho. Lalong-lalo na. Sinimulan na doon sa punto na, Duterte legacy pala yan. Oo. Ano ha? So parang may ano kagad, may yung parang may tahol tagad, ano? May tahol eh, no? Ganun ba? Parang, well, ang ganda na ng simula eh. Di ba? Ang ganda na ng okay simula. naman, oo. Pakiulit nga natin, parang gusto ko i-analyze mabuti eh. Direct isa pa nga. Kasi baka mali yung pakinig natin eh. Ha? Baka doon sa ating mga kababayan mayroong nagsalitang malakas. O kaya naman si Mrs. biglang dumating si Mr. umitang ulo. No? Pakiulit nga natin yung magandang statement. Gusto ko simulan doon sa magandang statement ni Yusek Claire Castro. Maganda na eh. Sige nga po, direct pakiulit mo nga. Sabi pa nilang Duterte legacy ito. Hindi lamang po dun, hihinto. Kung may liability rin po, ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan. Kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times, aalamin po ito ng Pangulo. Aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po
ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Ayun. Yun. So yun naman pala. Lahat po ay ma-inspect, lalong-lalo na po sa panahon ng Duterte administration. Yun lang. Oho. Oo. Ang tawag natin dito, nakalimutan kaya ni Yusek Claire na ang DPW Secretary sa panahon ni Duterte ay tahimik lang. Sino? Tahimik lang. Si Bill. Si Mark Villar. Si Mark. Oo Si nga Mark pala, Villar. oo. Na kapatid ni Camille Villar. Na ngayon Ay ay... pagkapartido ng Alyansa ng Bagong Pilipino. Di ba? Oo nga, ano. Hindi Tatlong... kasi ito, Jen, makikita mo naman na dun sa statement niya, inaamin niya na galing lang sa sarili niya. Di ba sabi niya, ito maganda mo sigurong suggestion. Tapos sinundan niya na palagay ko gagawin din ng administrasyong ito. So ito ay unya, haka-haka niya. Opinion niya at kanyang rekomendasyon. Rekomendasyon na yun nga po ang sinasabi. Napalagay ko hindi nga masyado na pag-isipan. Ha? Kasi makikita mo, sa bagay, sabi niya, kahit naman yung mga kasalukuyang administrasyon. Ayun, ako nga okay na po sana yung statement na yun eh. Okay ayos na, na. Sa kasalukuyang administrasyon, kung meron mamang pagkakamali, ay papanagutin yung mga nasa part ng LGU, DPWH. Kumbaga, general statement na, no? Di sa lahat na po ng mga tulay na sa tingin nila ay merong defective o kaya depektibo hanggang ngayon, ay suriin na pong mabuti. At kung meron pong kamalian sa design, tinipid, at meron pong anomalya, abay papanagutin. Di ba? Papanagutin po. Kasi masusuri naman nila yan, lalo sa mga expert ngayon, Nason. Sa mga expert ngayon, lalo yung po yung mga tulay na itinatayo, ay makikita naman nila kung depektibo o hindi. Di ba? Ayun nga. Pero, well, Pansamantala nating kagatin muna siguro. Ibig sabihin sige, mukhang mag-iimbestiga nga. Kasi Totoo. sabi niya, mukhang ito nga ang gagawin. Kasi Mag-iimbestiga sa mga tulay, inspeksyonin, lalong-lalo na yung mga itinayo sa panahon ng dating Pangulong Duterte. kasi talaga, yung nangyari doon sa Kabagan Bridge sa Isabela, talagang call up, anong tawag doon? Wake up call. Wake up call, sa mga pagawaing bayan. Hindi lang nga lang sa mga tulay, sa lahat ng mga pagawaing bayan. Yes. Magtataka ka naman kasi sa ating bansa, sa ibang bansa, kapag ka government project, talagang, kasi government project yan eh. Oo, kasi Diba? andyan lahat ng resources eh. Andyan lahat ng resources, andyan lahat ng expert. Oo. Di ba? Dito naman, sa Pilipinas, baligtad. Naku. Kailangan mo pa nang i-privatize para umayos. Kapag ka government project, ang laging, Pangit. Oho, Yung nga hindi lang airport, hindi di ba? Yun. Tagal ng panahon eh. kinakailangan mo pa ng private-public partnership para yan lang ay gumanda at umayos. Ito mga expressway. Ayan, di ba yung isang tulay na yan, yan umuuga-uga. Oo, ito, totoo. Mas mabuti pa nga yan, mas matibay eh. Sa Biliran. Pala ito. Biliran, mantakin mo yan. Ayan, kahit umuuga-uga, nakita mo naman, ang tibay, hindi bumabagsak, kahit dinadaanan ng malalaking truck at saka mga bus. May nagkomento nga dyan doon sa gumuhong tulay sa Isabela. Ba't yung tulay na bago gumuho? Samantalang yung luma, kasi may tulay din dyan. Meron din ba? Diba? Yung luma. Yung nga tama, yung pasamang Kasi ito bago, di ba? Ibig sabihin, meron na dyan dinadaanan na luma. Kasi may ilog dyan, yung tumatawid sa ilog na tulay. Bakit yung luma na dyan dumadaan yung sinasabi nilang truck na 100 tonelada, hindi naman nasisira? Bagamat questionable yung sinasabi natin 100 tons, ano ha? Yun nga. So, mabuti pa pala yung luma, no? Yun nga. Nagpalit pa tayo, hindi naman pala madadaanan. Nako. Kaya ito nga yun ang ating magiging laman ng ating Vox Populi siguro. Light lang yan. Light. Medyo tayo Ang ng konti. usapan lang yan. Sana naman yung ating puna ay wag masamain Yusek tayo naman Hindi. naniniwala ay Constructive criticism po ito Eto kasi Jen sabihin na natin na itutuloy nga yan, inspection. Sa lahat ng tulay. Ako na siya personally ako sa tingin ko dapat ituloy yan. Lahat ng tulay. Lahat Pero wag mo nang sinuhin kung sino yung gumawa. Huwag mo na sabihin lalong-lalo na sa Wala Duterte yung administration. lalong-lalo.
hindi sa pinagtatanggol natin o pinoproteksyon kasi hindi nga magandang pakinggan, di ba? Tapos? Tingnan mo, alam mo ba kung ilan daw po ang tulay na natapos sa panahon ng Duterte administration? Yan. Meron ka bang record? Dito Sige. sa ibinigay sa atin na listahan, umaabot pala ng ano ito? 6,854. Ganon kadami? Kasama na dyan yung na itayo, pinalaki, na-upgrade, nirehabilitate, at pinatatag ng mga tulay. So lahat na pati repair. 6,854 na mga tulay. Grabe, no? So kung iyan aaraw-arawin mo dyan, 365 days tayo, di ba? Mukhang napakarami nga nito. Parang hindi matatapos ng isang taon ito. Kasi in fairness, Nelson, kung ang tatanungin po, kung hindi tumama yung pandemya, Nelson, again, kung hindi tumama ang pandemya, isa po sa may pinakamaraming naipagawang tulay, naipagawang karsada, naipaayos sa karsada, during Duterte administration, lalong-lalo na po sa Mindanao. Isa po sa nakita, aminado, yung mga taga Mindanao, marami ho magkukumpirma nito. Nung Duterte administration po, ang daming tulay na naisagawa dyan sa bahagi po ng Mindanao at naipaayos ng mga karsada, Nelson. Isa yan sa mga masasabi nila. Sinabi din naman si Yusek na ayan ay Duterte legacy. Marami po mga pagawaing bayan ang naisagawa sa kanilang administrasyon. Kung hindi pa tumama ang pandemya, Nelson, siguro baka mas marami pa yan. Ilang taon pa tumama ang pandemya na hinto lahat ng construction. Yes. Kaya nga sinasabi natin, mukhang napakadami ho ng iimbestigahan o inspection in tulay. So, ilan ang computation mo? Lumilitaw, 18 tulay, mahigit, araw-araw ang kailangan mong puntahan. Para maano mo yung 6,000 plus na... Sa loob ng isang taon. Ganon. So, ibig sabihin, araw-araw, punta ka rito, punta ka. Hindi, ang pag-inspection sa tulay, hindi lang naman isang araw yan, di ba? Para malaman mo kung matibay pero kung ang billing dyan, lahat ng mga regional directors, siguro bumuha lahat ng regional director mula Region 1 hanggang Region 17. Yung DPWH na. DPWH, mag-report. Na bawat araw siguro ay mag-ikot nga kayo. Bumuo tayo ng technical working group para i-reassess ang mga tulay sa kanilang mga lugar. At wag nang ikategorya. Diba? Wag niya ikategorya na ito, Duterte ito. Ito kay Emilio Aguinaldo na tulay. Wag na. Basta may mga tulay dyan sa ano. Kasi naalala ko, di ba, anong administrasyon ba yun na pumutok din yung balita na yung bridge to nowhere? Di ba? Yung tulay na ginawa na bigla naputol sa dulo, hindi natapos, hindi mo alam kung saan tutuloy. Yes. Pero yan ginasyosan ng gobyerno yan, Ito yan. Kaya nga ang tawag na doon bridge to nowhere. Meron yan sa Bohol Ayun. Kasi marami ito kasi pala din. Halimbawa, may isang tulay na mahaba. Kanya-kanya ng kontraktor Ako yung sa gitna. So yung isa, nabigyan na ng pondo, tinayunan niya. Yes. Hanggang sa tumagal, yung iba hindi nabigyan ng pondo. Hindi natapos. So siya lang. So hangin ngayon yung tulay. Hinto doon sa gitna. Wala namang karsada. Kaya pala nagkaganon yan. Yan. Kaya naman yan. Siguro sa lahat ng district, kasi lahat sa Pilipinas, sabihin mo ng ilan bang district ng DPWH sa buong Pilipinas, lahat lang ng district offices mag-report siguro sa kanila. Opo. Wake up call na ito sa lahat ng mga ginagawang tulay, luma, bago at kasalukuyang ginagawa. Kung ang tanong mo lang naman dyan lagi, nasunod ba yung specification? Di ba? Yung hinihingi na requirements na pumasa doon sa technical working group, nasunod ba? Yun lang naman yun. Huwag yun ang pahirapan ng buhay natin siguro. Nung panahon ni Babe Singson, nung DPWH Secretary, di ba? Sa ilang beses naging sa kanya talaga medyo mahigpit dati bago may turnover, di ba? Sa private contractor, turnover sa gobyerno. Namumroblema dati mga contractor kasi may hawak siyang bareta de cabra. Ginagano niya doon sa semento. Ganun ba? Kasi sapagkat siya ay engineer. Alam niya. Pag tumama na gano'n, marupok tong marupok. Mukhang... Pero walang bubulong. Boss, dito mo tusukin. Walang gano'n. Wala naman gano'n.
Kasi kumbaga alam niya eh. Hindi mo ako mapaglalangan. Oo Sabi, nga, dapat ganun. may hawak siyang Barta di Cabra nga. Pag ganun, ay, nako, ano to, puro standard itong ginawa mo, boss. Hindi ito Malabnaw. papasa. Oo, Yes. Hindi namin kayo babayaran dyan. Anong tawag yung back job yan. Yes. Ganun sa kanila. Oh. Kaya naman gawin kung gustong gawin. Kaya talaga yan. Ang totoo niyan dapat, bago nga i-inaugurate, bago buksan ang mga tulay, ginawa na muna yan di ba? Totoo, mayroon talaga yun. May stability test. At hindi ko alam anong tawag. Pero ibig sabihin, iti-test mong mabuti yan. Ayun nga. Kung yan ba ay pasado sa standard. Oo. Ay, naku. Simple lang po ang ating magiging tanong sa ating Vox Populi. Tama bang inspeksyonin ang tulay, no, lalong-lalo na sa panahon ng Duterte administration? Yun ang punto natin. Sa atin, wala tayong tutol na inspeksyonin ng mga tulay. Dapat lang. Pero Wake ang up call. pinag-uusapan natin dito, dapat na meron bang meron pa pang labeling ng tulay, di ba? Kung sinong gumawa. Dapat ba sa, kumbaga, special attention, Oo, may ganun special eh. mention Oo, pa? Yun ang ating pinag-uusapan. Ayan. Kung ang sagot niyo po ay, opo, tama yan, letter A. Kung ang sagot niyo naman hindi po, ay, Lahat na ng tulay. lahat na ng tulay, inspection din na natin. Hindi na ile-label na kung sinong... Huwag na tayo mamili. yes. No? Kung may pananagutan, panagutin na agad natin. Mag-message po ng A or B sa atin pong text hotline.